Ayun na yung ating container, oh, nasa ilalim. Sandali, makikita ba ninyo? Ayan, nasa baba, oh. Ayun, oh, ayun, makikita ninyo. Kulay puting yun, oh. Nilagyan ko na rin siya na medyas. Para yung tubig masasala. So, ayun siya, ayun, oh, ayun, sa ilalim. Mataas din yan. Pero, nasa ilalim na. Wala na sa level nitong sprinkler, ha? Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po, mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa akin channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, ang topic po natin ngayon ay parang part 2 ng nakaraang vlog natin, yung tungkol po doon sa water sprinkler o yung sprayer, mga ka-vloggers. Yung inilagay ko po dito kay Everest natin, mga ka-vloggers, ito si Ford Everest, So ang nangyari kasi, mga ka-vloggers, mula nung ikinabit ko siya, siyempre dahil hindi naman na talaga nagagamit dito kay Everest yun dahil malamig nga lagi, tapos nag-uulan, tsaka dito po kasi sa amin sa Olongapo medyo hindi naman ganun ka traffic. Kahit pumunta ka doon sa Subic Bay, dito sa mismong bayan sa Olongapo, hindi katulad dyan sa Manila o kung sa ibang lugar na talagang laging bumper to bumper. Imagine ninyo yung sobrang init, tumataas ng konti ang temperature, bumper to bumper, ang nalalanghap o nakukuha na hangin itong ating condenser galing lang sa mga tambucho. Kumbaga mainit na mainit yung paligid, so talagang tataas ang temperature. Pero dito sa Olongapo hindi po kasi nangyayari yun, kaya hindi ko talaga halos nagagamit itong sprinkler o yung sprayer. Pero mga ka-vloggers, gaya nga nasabi ko nung nakakaraan nga, nung kinakabit ko, nagkakaroon siya ng problema. May problema ako sa water level. Diba nakita ninyo pagkabit ko nitong mga sprinkler o sprayer, tumutulo siya, tumutulo, diba? So, tinaas ko nga ng konti. Pero ganun pa rin kasi tingnan nyo, mga ka-vloggers, Kung pagmamasdan ninyo, mga ka-vloggers, ito si Everest natin. Ang paborito kong si Ford Everest. Andito kasi yung ating sprayer. Ayan, ito. Diba? Ito, nakikita ninyo. Ito, mga ka-vloggers, ito, diba? Ayan siya. Dalawa yan. So kung titingnan ninyo, mga ka-vloggers, yung level nito at yung tubig natin, ayun, yung kulay puti doon, to container na yon, no? Mas mataas yung level nung ating container kesa dito sa ating sprayer. So alam naman ninyo, mga ka-vloggers, na pagka sa tubig, halimbawa yung level hose, no? Meron kayong hose, kahit gaano kahaba, nakarolyo, ano yun, lagi yun, sa paggawa ng bahay, ginagamit yun, diba? Yung mga parang light green ang kulay niya, o parang luminous green yun, transparent. Makikita ninyo, magle-level ang tubig kahit hindi pantay itong paligid, yung lapag, o ano, makukuha ninyo yung tamang level. So, sa ganito sitwasyon, mga ka-vloggers, dahil mataas yung container, ito mas mataas kaysa dito sa ating sprayer. Titingnan naman ninyo, ito yung sprayer natin, sprinkler, mataas siya dun. Parang lumilevel lang siya sa halos wire dun sa may lapag na. Mataas. So,
ano mangyayari? Uubusin niya lagi ang laman nun. Lalo na kung hindi na dito sa bahay. Kasi dito mga ka-vloggers, mapataas to. Ayan, mapapansin ninyo, no? Kung halimbawa, nando sa kalsada, na pantay, uubusin niya talaga to. Kaya nga ito, nakita ko ngayon ko lang nakita. Walang laman. Oh. Zero. Kukunti lang ang laman. Ayun, oh. Oh. Hindi ko maginagamit yan, ha. Ayan. Kasi nga, mas mababa itong sprayer. So, sa level niyan, uubusin niya lahat yung laman na yon, papunta rito. Ibinubuga niya lahat, kahit ano, kumbaga tumutulo ng tumutulo. So, kaya ako ginawa tong vlog na to, nung nakita ko kanina yon. Marami kasing nag-comment at napakarami ninyong nanood ng vlog na yon. Maraming salamat po at sana ay mapanood pa ng iba pang mga ka-vlogger dyan, subscriber, mga viewers, no? Sana panoorin nyo po at maganda yun eh. Kaya lang, i-upgrade ko mga ka-vloggers. Gusto ko kasi lalo na mapaganda yung pagkakabit ninyo. Sa akin, okay lang kasi hindi naman talaga umiinit to eh. So, sa mga gustong magkabit, napakarami. Lalo yung nag-message sa akin din na isang ka-vlogger na kinakabit daw niya ngayon sa kanyang Montero, mga ka-vloggers ha. Inilalagay na daw niya sa Montero niya at humihingi siya ng wiring diagram nun. Halos naka-mounting na raw lahat. So, abangan po ninyo ka-vlogger dahil susunod ko na sa vlog na to, no? Para hindi kayo mahirapan. At sa lahat pa naman nagkakabit niyan, kasi actual yung video nun, so gagawa ako ng isang diagram para hindi kayo mahirapan. Sundan nyo na lang po yun sa susunod na vlog nito. Sa ngayon mga ka-vloggers, gaya nga nasabi ko sa inyo, napakarami nagko-comment na gagawin daw nila yun o ano. Pero kaya nasabi ko, kailangan nating i-upgrade mga ka-vloggers. Dahil sa nakita ninyo, hindi pwede yun na mas mataas yung container sa tubig. So ano mangyayari? Ilalabas niya lahat ng laman nito, uubusin niya. Kahit ano pang gawin nyo, kahit yung hose, itaas ninyo yung dadaan ng hose. Tapos ito, mababa pa rin. Walang kaso yun. Gusto nyo, pakataas-taas nyo pa yung hose hanggang bubong. Pero nandito yung lalabasan, uubusin niya pa rin mga ka-vloggers. Mawawala pa rin lahat yung laman nun. Dahil ang pinag-uusapan doon, yung paglabas ng tubig. So, dyan pumasok lahat ng mga comments ninyo. Binabasa ko yun mga ka-vloggers eh. So, uunahin ko. Maraming mga comments na magaganda. Pero may mga pinili ako na gusto kong basahin sa inyo mga ka-vloggers ha. Ito, unahin ko to. Ito ay comment. Mga ka-vloggers, sana basahin po ninyo dito sa gilid ha. Comment ng isang kaibigan ko to. Si Papa Ewik Hunter. Mga ka-vloggers. Papa Ewik. Ayun. Napakagaling pong gumawa ng mga airgun yan. Lalo na yung mga tinatawag nilang tiksay. Ano ba yun? Yung para ba nga na nangingisda sila na airgun tapos babarilin nila doon sa ilog yung sharpshooter yan. Napakagaling na tao niyan. At vlogger din siya mga ka-vlogger. Sana panoorin nyo ang mga vlog niya. Papa Ewik Hunter. Ayan po, tingnan nyo mga ka-vloggers. Oh. At kung may problema kayo sa airgun, sa kanya nyo dalhin. Napakagaling. Taga dito lang po yan sa Olonga po mga ka-vloggers ha. So ito ang vlog. Ito po ang message sa akin ng ating kaibigan. Minsan nagpupunta rito yan si Papa Ewik. Shout out! Nag-comment siya dito sa ating water sprinkler, no? Pakibasa ninyo mga ka-vloggers ha. Ayos po yan, sir. Oh, sir, patawag ni sir. Talagang ganyan talaga yun. Si Papa Ewik. Pwede din po mag-add ng solenoid valve. Okay yun. Sa water line para hindi continuous ang tubig pag naka-off. Keep safe and God bless. Ayun. Tama yung sinabi ni kaibigan ko. Papa Ewik Hunter. So, yung sinabi ni Papa Ewik, umorder ako eh.
Dahil gusto ko ngang mapigilan yung flow ng tubig kahit di naman ginagamit yung sprayer na yan. So ayan mga ka-vloggers, tingnan po ninyo. Umorder ako ng solenoid valve sa Lazada, no? 250, tapos dahil sa kung ano ng voucher, parang naging 205 na lang. Kaso, matagal pang darating. Overseas. Ayan, nakita po ninyo. So, naiinip ako. Tumingin ako ng mga comments pa at nakita ko nga itong isa pang comment. At magandang comment nito. Isang nating ka-vlogger. Basahin po ninyo sandali mga ka-vloggers. Ito po ang kanyang comment, oh. Dito rin sa water sprinkler. Si Gin Free. Ayan, mga ka-vloggers, basahin po ninyo. Bigyan kita ng tip, bro. Sabi niya. Ayan, basahin po ninyo dito sa side, mga ka-vloggers, ha. Bigyan kita ng tip, bro. Matagal na ako nakaganyan sa sasakyan ko. Ngayon, ang galing ni ka-vlogger, ha. Ka-vlogger Gin Free, ha. Meron na pala siyang ganyan. Talagang nilagyan na niya, ha. Yung sa akin, minount ko yung bote doon sa drain ng aircon from evaporator. Yung tuluan ng tubig. Maganda yun, mga ka-vloggers, ha. Yung patak ng aircon, napupunta doon sa bote, kaya di nauubos ang tubig. Nice idea. Ganda, di ba, mga ka-vloggers? Nilagay niya doon sa ilalim. So, napapatakas siya ng tubig. At, ang mangyayari doon, mas mababa ang magiging level ng container. So, hindi lalabas ang tubig dito sa sprinkler. So, ito. Yung patak ng aircon napupunta doon sa bote, kaya di naubos ang tubig. Di ka na refill ng refill. So, ang galing mga ka-vloggers, di ba? Libre yung tubig. Habang nag-aircon ka, malamig yung pupunta ng tubig. At pag in-spray mo nga naman, malamig. Di ba? Basahin pa natin. Ito. Malamig pa ang tubig, nabubuga. Tama. Dahil galing sa aircon. Dahil nga malamig yung tubig doon sa bote, ramdam mo agad, instant na lalamig bigla ang aircon. May katwiran, ha? Malamig yung i-spray niya. Oh. So ngayon, sa ganyang setup kasi, ibig sabihin itong kinabit ko lang na to, ha? Pinakita ko lang sa vlog. Yung tubig sa bote, kapag matagal kang nasa biyahe, iinit din yan dahil mainit ang loob ng engine bay. Tama naman. Siyempre, yung pumupuntang, yung tubig na naka-stack natin, dahil mainit yung makina at nakasarado yung hood, iinit nga naman talaga. Di ba? Oh. Tsaka hassle, mag-refill ng mag-refill. Sana nakatulong bro. Hehehe. Talagang nakatulong sa vlogger. Thank you very much po sa inyo. Gin Free. Sa yung comment. At sa nakita ko, baka gagawin ko yun. Oh my God! Para sa mga ka-vlogger, kasi may mga ka-vlogger tayo na mga taga-Bulacan sila eh. So, baka magkabit siya. Alam nyo naman ng L3, yung kaha, ito, nasa taas. Yung condenser, nasa baba. So, kung dalawang condenser doon na gusto niyang sprayan, lalong uubusin yung tubig ng container. I-spray kahit di mo ginagamit o hindi mo ini-spray. So, ang mangyayari, pwede niya ngayong ikabit nga doon sa drain din ng aircon, sa baba na lang, at itututok din yung drain hose. Para lagi niya pinupunuan yon at magiging mas mababa siya, lalo kung ang sprayan niya yung condenser o yung radiator na nakatayo dito, na nasisiksikan dito sa may makina, di ba? Alam niyo naman ng L300. Mainit yung lugar niya ron sa ilalim ng upuan ng driver at passenger dito. Kung gusto niyang bugahan yon at kung may condenser doon, maipupwesto niya at maimamount niya siguro yung kanyang container o yung plastic na yon, plastic bottle, plastic container, yung tawagin nyo, mas mababa doon sa sprinkler. Dahil tuluan, flooring, tutulo siya doon, mas magiging mababa siguro. So, alam niyo naman, kung flooring, ito ang condenser naman nun, ng mga L3. So, pwede, mga ka-vloggers, yung sprayer niya nakatutok doon at magiging mas mababa yung container. So, good yun. Gagawin ko ngayon dito sa ating, si Everest, yung ganung technique
para masubok ko naman yung comment ni Sir ka-vlogger Gin Free. Okay, galing. So natutuwa ako, Sir, dito sa yung comment, at ihahanap natin ng lugar yung ating plastic container na yun sa bandang baba na, siguro sa may chassis. At isa pa, kasi yung tutulong tubig naman, isa may dumi yung alam niyo naman, may blower yung evaporator, mamaya papatak, may dumi. So ang gagawin ko siguro, lalagyan ko ng hindi ginagamit na medyas doon sa bunganga, at hindi ko ilalagay yung takip, no? Naka-open lang yung takip dahil yung hose tututok doon, tapos itatali ko to doon sa bunganga nung plastic container para nasasala. Every time na may time ako, titingin ng tubig ng makina at langis, so i-check ko, so para hindi pupunta yung dumi doon sa plastic container. Masasala pa rin siya nito habang may hose, hahabaan mo yung hose nun. So subukan natin mga ka-vloggers, at gagawin ko na. Samahan nyo ulit ako at panoorin ninyo. Maganda na naman po ito sa pagpapatuloy nitong ating water sprinkler part 2. Gawin na natin. So ang unang gagawin dito mga ka-vloggers, alisin natin ulit ang container na ito dito. Tanggalin muna yung wire nya. Yan. Yan na. So yung tungkol sa hose, magdudugtong tayo dyan mga ka-vlogger. Siyempre, kakapusin na yan, bababa. So madali na lang yon. So ito, natanggal ko na nga yung kanyang socket terminal, no? O yan, nakabunot na. Ito. So ang mangyayari mga ka-vlogger, hahanap natin siya ng lugar doon sa baba, doon sa bandang baba, dahil ito ang kanyang drain. Nakikita ninyo, ito yung drainage hose nito. Ayun, ayun, mga ka-vloggers, ayun, ayun ang tuluan ng tubig. So ikukuha ko siya ng lugar doon sa bandang babang yon mga ka-vloggers, doon sa may chassis, yun, sa pagitan doon. Hihiga tayo doon sa ilalim at ikukuha natin ng area. At aalisin natin ulit tong bracket dito na to. Yung tungkol sa wire, hahabaan na lang yan. Okay, dudugtungan lang yan. Pero ang mahalaga ito, may kabit doon sa baba. Doon. Okay. So ito po mga ka-vloggers, andito tayo sa ilalim nitong si Everest natin. Yun. Ganda na siya. Tuyo na nga yung ilalim niya. So dala ko yung container. Ito. Ihahanap natin ngayon ng lugar to. Saan ko pwede ikabit. Ang drain niya mga ka-vloggers ay o yan galing doon. So kailangan nakakuha tayo ng lugar dito. Mabuti na lang exhaust nando sa kabila. So dito tayo magkahanap ng pwesto kung saan ko siya pwede ikabit dito na safe mga ka-vloggers. Tapos mababa na talaga to kesa doon po sa sprayer niya, Ikukuha ko lang ng lugar to mga ka-vloggers. Ihanap natin ang magandang location. Titingnan ko kung saan siya pwede at ima-mounting ko siya mga ka-vloggers. Sana banda rito. Wala na, tingnan ko muna. So sa nakikita ko mga ka-vloggers, dito ko ilalagay para yung tilamsik ng gulong ayan, ito kasi ang gulong, di ba? So pag tumilamsik siya, hindi matitilamsikan kasi ko-cover siya dito sa may chassis. Ayan, at sarado dito sa itaas yan mga ka-vloggers, walang pumupunta banda dyan na tubig. At swak na swak siya rito sa area na to. Ayan, di baling humang siya ng konti rito. Hindi naman siya
turbo dito sa mga mechanism dito. Kahit dito sa may tie rod, malayo siya. So ayusin ko lang yung bracket na kailangan medyo makapal na flat bar siguro. Tapos kukuha ko siya ng bracket kasi yun, nakikita ninyo ito. Ayan. Maglalagay ako ng flat bar na bababa hanggang doon sa bracket nitong ating container na to. Wala naman siyang tatamaan. So mababa siya at kukunin niya talaga yung tubig ng drain. Ayun ang drain, mapupuntahin ko na lang dito. Isa na namang mahirap na vlog to. Pero kaya yan. So mga ka-vloggers, tingin ko itong gagamitin ko na ng bracket. Mga ganito. Lalakyan ko lang kasi 12 ang ulo ng bolt na yan, kumbaga 516. So kailangan may pwesto to rito. Yan. Kung po pwede sanang ganyan. Tapos itong isang to ang para doon. Tatansyahin ko mga ka-vloggers. Para dalawa sana ang bolt. Ayan, magamit yung dalawang yan. Tapos pupunta siya doon para pirmi siya ron. Okay. Kaya may ulit mga ka-vloggers. So ito mga ka-vloggers, na i-bracket ko na siya doon sa taas. Ayan o. Ayan ang position niya. So yung tilamsik ng gulong, kasi may cover naman sa taas to. Nalayon kung makikita na niya. Covered sa taas yan. Ayan o. So walang tumitilamsik banda dyan sa tubig So ito, mababa na siya talaga. Ka-level na siya nitong crankcase, yung oil pan na tinatawag. So, lalagyan ko na lang kung anong protection dito sa baba mamaya. Katapos na. Saan ko malalagyan ng tali o kung ano man dyan para pag mabigat na to, medyo may laban kasi plastic lang yung kasama niyang bracket So, madali na yon. So, ayan, binuksan ko yung takip. Lalagay ko na lang yung hose. Ito naman, steady naman kasi ito Itong pinaka-cross member na to. So, hindi siya magiging istorbo rito. So, okay siya. Naka-mounting na siya dyan. So, dudugtungan ko muna yung hose. Meron akong pandugtong doon. Ayan, ito. Parang galing sa aquarium nung araw to So, dudugtungan ko at yung positive ng wire, dudugtungan ko rin, tsaka yung pinaka-negative niya. Positive, negative na mismo. Para papunta rito, mga ka-vloggers. Kasi hahaba siya, di ba? Yun. Okay, tapos yung hose, hahabaan ko rin. Sige. Mas madaling vlog to, mga ka-vloggers. At alam ko effective to kahit di na ako gumamit ng pinaka-solenoid na rekomendasyon ni Papa Ewi Hunter. Thank you, pare. O sige, maya-maya ulit. So, ito mga ka-vloggers, naikabit ko na yung nadugtungan ko yung ating drainage hose. Ngayon, tong wire na lang tinabaan ko. So, hindi ko pa pinuputol kasama tong rolyo. Gusto ko maabot hanggang dito sa pinagputulan ko at doon na natin sa ikakabit. So, konti na lang to mga ka-vloggers. Mamaya ipakikita ko sa inyo kung anong kinalabasan. Mas maganda ngayon ko na ipakita, no? Wala pang tubig yun So, ito mga ka-vloggers yung tungkol do sa hose, ayan na. Nadugtungan ko na yan, So, andito yung dugtungan, Ayan, Okay. Ngayon naman, ayan siya. Wala na rito, So, kinat ko na lang yung wire dito dahil papupuntahin ko hanggang doon sa ilalim. Ayun na yung ating
container, oh, nasa ilalim. Sandali, makikita ba ninyo? Ayan, nasa baba, oh. Ayun, oh. Ayun, nakikita ninyo. Kulay puting yun, oh. Nilagyan ko na rin siya na medyas. Para yung tubig masasala. Tapos naka-tie wrap din yung ano, ayan, nakita nyo, ayan, oh, may tali. So, para hindi mahigop naman nung motor. So, ayun siya, ayun, oh, ayun, sa ilalim. Mataas din yan. Pero, nasa ilalim na. Wala na sa level nitong sprinkler, ha? Ando na siya, ayun. Ay, hindi nyo rin pala makikita rito. Ayun, oh. Ayun, ando siya. So, malayo rin dito, hindi sasayad. Oh. Wala rin tatamaan doon. Ayun, oh. Ha? Kahit iliko-liko mo pa yung manibela, malayo doon yan. Walang tatamaan. Clear yun. Talagang pahirapan. Pero, malayo na siya rito. Masyado nang malalim yun at hindi na mangangailangan ng solenoid valve. Ayun yung hose, oh, dinugtungan ko kung nakikita ninyo. Ayan, oh, ayan ang dugtong ng drain. Ha? Ito, yung drainage hose, oh. Diretso na sa loob ng container. Ngayon, nilagyan ko ng kulay itim na medyas. So, itong wire na lang niya, mga ka-vloggers, dinudugtungan ko. Papunta sa ilalim. Konti na lang yan, tapos lalagyan ko na ng tubig. Hindi na lalabas dito yan, ha. Masyado na mababa yung level na yon. So, basta salamat sa lahat ng mga ng mga ka-vlogger natin dyan. Papa Ewick Hunter. Sana mga ka-vloggers, mag-subscribe kayo sa channel niya. Marami kayong matututunan doon tungkol sa mga airgun. Pang tiksay fishing, ha. So, maya-maya na lang po ulit mga ka-vloggers, ha. At yung sa ka-vlogger nating isa, si Gin Free, salamat sa idea mo. Okay to. Kaya lang gusto ko rin talaga makita ng mga ka-vlogger natin to, lalo sa magkakabit, magkaka-interest maglagay nito. Kailangan mababa talaga yung ating container, yung plastic container na yun, para hindi lumalabas sa mga sprinkler. Sa mga L3, kabit nyo yan doon sa may chassis din. Mas mataas ngayon yung condenser na nakatayo, yung radiator. Sandali lang mga ka-vloggers, tapusin ko lang, ha. Lapit na. So ito mga ka-vloggers, kakargahan ko na siya ng tubig doon sa ilalim. Buksan ko doon maya yung hose. Tapos aapaw-apaw na lang siya dyan. Pagka nagkakaroon na ng pag umaandar yung aircon, pupunuin lang lagi siya ron. Imbis na kung saan lang pumapatak yung tubig, pupunta siya doon sa ating plastic container. Sandali, buksan ko lang yung tubig. Punta tayo sa ilalim. Ayun. Sinasalpakan ko na siya ng tubig. Ayan, nakikita siguro ninyo yung level, no? So, ayan na. Ngayon, ang gagawin ko naman doon, yung wire, hindi ko pa puputulin yung red. Kasi walang pipindot doon sa loob, mga ka-vlogger. Wala si madam, eh. So, ire-recta ko muna sa battery at titingnan natin yung paglabas ng tubig. Ha? So, ang mangyayari dyan, habang nag-aircon ka, laging meron siyang tubig. Anytime na gusto mo siyang pindutin, hindi ka na nagwo-worry sa tubig. Tsaka mataas naman siya mga ka-vloggers. No? Lahat clearance yan. No? Ha? Okay yan. Ayun na, mapupuno na mga ka-vloggers. Punuin lang natin lang kung ano yan. Tapos titingnan ko na lang lagi yan kung ano nangyayari. Pero ngayon, hindi na lalabas dito yan mga ka-vloggers. Dali. Wala nang tutulo dito yan. Kasi malalim na masyado yung ating level doon. Ha? Wala nang papatak dyan yan. So yun na. Yun na. Puno na. Umabot na siya doon sa kanyang level. Yun na.
Hininaan ko lang mga ka-vloggers, di ba? Ngayon, hindi ko pa pinuputol yung red. Itong wire na red. Yung black nakakabit na po, ha? Yung negative ng motor. Ito, buo pa to. So, ang gagawin ko, ire-recta ko muna dito. Babalatan ko to isang dulo para malaman natin muna, ha? Sandali. So, ito mga ka-vloggers, nabalatan ko na. At titignan natin ngayon yung sprinkler, ha? Kung lalabas siya rito. Sigurado naman lalabas. Tested na yan, eh. Ito. Buo pa yan, ha? Hindi ko pa kinakat, oh. Titingnan muna natin sa positive, ha? Nakakabit na yung negative. Okay? Dito, didikit. Titingnan natin doon. Ayun. Dito naman sa kabila. Ayun. Dahil bumababa yung level, pag dinikit mo, wala pa kagad yung ano dito, tubig. O yun, oh. Bumabalik siya doon. Okay. Ang galing. Bilib ako. Kakabit ko na lang yung wire dito at malalaman na lang natin to pag umandar na ang aircon kung ano ang mangyayari. Sigurado naman puputuin siya lagi. Nandun yung drain hose niya. So, mga ka-vlogger, sinare ko lang sa inyo talaga to. Dahil alam ko marami sa inyo ang gagawa nito. At sa magagandang sasakyan, mga bago na hindi umiinit, hindi nyo naman kailangan yan. Eto hindi ko rin sinabi pala na palagi nyo gamitin, ha, mga ka-vloggers. Sabi kasi ng iba, salamat din po sa mga comments, na baka daw masira yung mga pins. Pag umuulan nga, katulad ito, tag-ulan, laging basa yan. So, tungkol naman sa dudumi, lilinis-linisin mo lang naman. Maganda ngayon, lagi siyang nililinis nitong spray. Madali naman linisin itong mga condenser na itong mga ka-vloggers. Saka hindi nyo naman lagi gagamitin to, eh. Alam nga naman, tumatakbo ka sa highway, nag-i-spray-spray ka dyan, no? Pang ano lang to, emergency. Halimbawa, nakita ninyong tumataas ang temperature o nagbabago na aircon ninyo. Umiinit na. Tapos yung temperature tumataas. Kailangan na ninyo ng backup, tulong. Kaysa mag-overheat o magpatay na aircon, basain ninyo at maya-maya siguro tatakbo naman na traffic. Nakakatulong lang siya na mga ka-vloggers. Tulong, hindi naman mayat-maya ginagamit. Hindi ganun yun, ha? Di nasunog din yung motor niyan. Pang tulong lang talaga, emergency backup. Kung sakaling nandun na yung problema, gamitin ninyo. Pero hindi mayat-maya, no? So, sana mga ka-vloggers, kahit papano, may natutunan na naman kayo dito. At talagang ginawa ko lang kagad tong vlog na to, kahit kagagawa lang ng isa, para ma-share ko kagad sa inyo, lalo do sa mga nagkakabit na ng ganito, na gusto nilang ilagay sa mga sasakyan nila, at sa mga nagdi-DIY, at sa mga tao pa dyan, mga ka-vlogger, mga subscriber na gustong kumita sa larangan ng paggawa ng ganyan, kakabitan nila yung mga sasakyan, okay po yan, makakatulong kayo. Basta good vibes lang lagi mga ka-vloggers. So ano pa po ba sasabihin ko mga ka-vloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers, paalam po. Susubukan ko na lang ito. Kabit ko yung wire, start ko. Approve!